Hello guys! Welcome back sa aking YouTube channel. Ngayon na naman ay magbibigay tayo ng video reaction dito nga kay Sir Ted Filon kung saan nga ay sinabihan niya na kung balat sibuyas kayo ay umalis kayo dyan. Kasi naman ito naman nga si Congressman Paduano at si Congressman Abante, alam naman natin na galit sila at napamura pa nga sila sa mga DDS vlogger kasi nga daw ay nagpapakalat ng mga fake news kung kaya't naman binanatan nga sila ni Sir Ted Filon. Kaya narito guys, panoorin natin. Sabihin na po natin diretso, no? Sa panahong ito, yung mga pro-Duterte vloggers ay iniipit at ginagamit ng gobyerno ang resources ng Estado para sila ipitin. Kung nasa gobyerno ka, tanggapin mo ang katotohanan na ikaw ay bukas sa komentaryo ng tao. Ikaw ay bukas sa alinmang pagpupuna ng kahit na sino. Kumbaga naandun ka sa glass house nakatira. Kumbaga kung ikay takot sa init, kung ayaw mong mainitan, umalis ka ng kusina. Okay, tama nyo guys, diba? Tama naman mga sinasabi nga nitong si Sir Ted Filon at isa pa, napakarami ng problema ng Pilipinas. Bakit yun pa ang inuuna nila? Bakit nasasaktan sila? At tamang-tama nga ang sinasabi ni Sir Ted Filon na nandyan sila sa pwesto nila. Kaya hindi nila maiwasan talaga na pag-usapan nila sila. Lalo pa ngayon na napaka-high-tech na ng social media, kaya hindi nila masisisi yung mga tao. Kaya nga sabi ni Sir Ted Filon, kung ayaw nyo ng mga ganyan, edi umalis kayo dyan. O, diba? At bakit masasaktan ka? Kung wala namang katotohanan yung mga binabalita ng mga vloggers na yan. At bakit pinag-iinitan nyo talaga yung mga vloggers na yun samantalang napakarami ng problema dito sa Pilipinas? So, diba? Bakit yun pa ang binigyan nila ng pansin? Lalong-lalo na itong si Congressman Abante kung saan nga itinawag pa na tanga daw ang vloggers na yun at yung mga nanonood daw. Galit na galit siya. Paano man naman kasi ay siyempre napanood natin doon yung mga alahas niya o saan daw nanggaling yun. 'Di ba? Gaya ng sabi nila nga ay walang baho na hindi umaalingasaw. Kaya ngayon guys, yun ang inaano nila ngayon. Inuuna nila na ngayon na pinaproseso dito sa mga taga-NBI lalo na yung mga vloggers na nagpapakalat daw ng fake news sa ibang bansa. Lalong-lalo na sa Amerika ay walang problema doon. Kaya parang useless lang yung kanilang inihain or mag-file sila ng kaso sa mga vloggers na sa ibang bansa kasi doon sila at walang silbi yung mga ganoong reklamo nila. Kaya 'di ba nagsasayang lang sila samantalang marami diyan na mga kaso nga dapat nilang tutukan. Maraming mga kriminal diyan na nandiyan lang sa labas. Pero bakit yun pa talaga ang kanilang inuuna, 'di ba? At saka hindi ka naman masasaktan. Kung totoo ngang fake news, bakit kayo masasaktan kung hindi nga totoo? Kasi nga fake news, 'di ba? Pero bakit yun pa talaga yung inaatubang nyo? Kung wala ka namang ginawang masama at hindi totoo, walang rason na magalit kayo. At yun ang pagtuunan nyo ng um, attention nyo. Napakasayang ng oras, napakasayang ng panahon na inilaan nyo para lang doon. 'Di ba? Maraming mga bagay-bagay sa buong Pilipinas, maraming mga problema. Sana 'yun ang unahin niyo, 'di ba? Kaya ito guys, panoorin natin ang paliwanag nga ni NBI tungkol nga dito sa mga vloggers kung saan mainit sila dito. Ano po, Direktor? Magandang umaga, Manong Ted, DJ Chacha, sa mga nakikinig sa atin. Good morning po. Salamat sa panahon. Go ahead, Cha, please. Go. Yes po. Direktor, dito muna tayo tungkol po dito sa report na itatap nyo raw po, na itap na ba ang Interpol para habulin itong mga fake news peddlers na nasa ibang bansa? So, bakit Interpol, sir? yes po.
Yes, pagka nakapag-case build-up kami, nakapag-file ng kaso dito at may warrant na lumabas, whatever, ayun po, itatap po namin sila. Ganun po yun. Okay, so ito po'y kumpirmado na. Ilang individuals po ba yung tinitignan natin? Kung makakapagbigay lang po kayo ng overview kung gaano po karami o kalawak ito pong planong habulin ng NBI? Local and abroad, hindi po bababa sa 20 ang aming minamanmanan. At noon pa po namin sila minomonitor yung mga releases nila, yung mga nila, minomonitor po namin at kino-compile po namin. Nakakompile po sa amin yun. Ngayon po, ngayong present situation ay masyado po yatang lumalala. Kaya kami ay nabagabag na at masyado nang naguguluhan ng ating mamamayan. Pero, Director, can you explain po to us, is that possible na nasa ibang bansa? Wala po tayong jurisdiction sa ibang bansa? Through the Interpol po, pwede po ba yun? Na, kumbaga, mapapanagot ito po mga nagpapakalat ng maling impormasyon? Hindi po. Tama po kayo. Yan po ang dilema natin. Katulad, for example, ang libel po ay hindi criminal case sa United States. Pero dito po sa atin, criminal case po yan, libel. Alright. Habang hindi criminal case doon, dito naman sa atin ay criminal case. Kaya paano tayong iintindihin ng ibang bansa na hindi naman sa kanila krimen yun? Kaya yan po ang isang dilema namin. So we're looking into other cases na, for example po, kung pumasok na po siya sa inciting to sedition, o that is a law, a crime sa United States, crime dito, yun po, ang tinitignan po naming anggulo. Tulad po ng tax evasion. Remember po, at alam naman nating lahat, depende po sa viewers, sa vlogger, ay nakakatanggap sila ng compensation. Titignan po namin yung anggulo na tax evasion. Nagbabayad ba sila ng tax dito? Na-view dito sa atin yung i-check po natin yan sa Facebook, for example. Ganun po yun. Opo. Director, sabi niyo, you will be tapping Interpol. Ito po ba anytime soon? Will it be this month or next month? Gaano po kabilis yung magiging aksyon ng NBI dito dun sa mga fake news peddlers na nasa labas po ng bansa? Sa ngayon po ay nagke-case build up kami na pinag-aaralan naming mabuti yung mga pahayag, yung mga sinasabi nila. But then, alam niyo po, bilang ako'y dating hukom, ay binabalanse po namin. Guided po ang aking mga agents sa karapatan ng ating mga mamamayan, ng sino man tao, sa freedom of speech, freedom of expression. Binabalanse po namin yan. Hindi po lahat ng salita, komento, at saka isa pang tinitignan namin, ang mga government officials ay hindi dapat onion skin, no? Yun po, lahat po yan ay binabalanse po namin lahat. Kaya hindi po kami tira na lang ng tira na nasaktan lang kami o meron lang sinabi against the government. Hindi po yun. May kalayaan pong magkomento ang ating mga mamamahayag, ang ating mga vloggers. Okay. Siguro po, Director, maganda, himayin lang natin to bago ko tunghayan din yung mga sinasabing vloggers, o source noong mga fake news, ay kung anong kaparaanan para sila mahabol. I-define nga po natin, kayo po, sir, bilang isa rin pong former judge, ano pong kaya ang definition ng fake news? Ay, yun po, ay yung nagbibigay ka ng pahayag na hindi yun ang katotohanan, binabago mo. Katulad po yung isang creator na hinuli namin sa Cebu. Merong pinost ang isang TV station na yun ang pahayag ng ating Pangulo. Pero binago niya at ginawa niya yung bandang huli, binago niya na para bang nananawagan si Presidente PBBM na i-legalize na ang mga illegal drugs dito sa Pilipinas. Ay kitang-kita po na yan ay
yung creator may mali, para lang kumita siya. At iniharap po namin siya sa media at ang media po ang nagtatanong sa kanya, inamin niya naman na para lang kumita siya ng pera, ginagawa niya yon at umiiyak nga po at humihingi ng paumanhin, hindi na daw niya uulitin. Ganun po yun. So kasi nga po, kasi nga, di ba, sabi nga po ninyo, kapag kasi pahayag lang tungkol sa damdamin, sa pamamalakad ng gobyerno, pahayag po lamang tungkol sa kanyang pananaw sa lipunan, yun po ay freedom of expression and speech, di ho ba? Tama po. Klaro yun, okay. Tama po, Manong Ted. Pero kapag... Misi kayo po, sir, wag kayong magalit sa akin. Misi kayo po, naririnig ko, nagsasabi kayo ng maling nangyari, maling ginawa. Comment po ninyo yun Ayun po ang damdamin nyo ilang bawa po, sinabi nyo, sir, na mali naman si Director Santiago dyan. Dapat ganito, dapat ganito. Comment nyo po yun Pero kung nag-start po kayo na pinagmumura nyo na ako, inalipustahan nyo na ako, lampas na po yun sa parameter ng ating freedom of speech. Ganun po yun, sir. O kaya ay magsasabi... Sinasaalang-alang po namin lahat yan, sir. O kaya magsasabi ka ng mga hindi naman totoo na mga events, halimbawa na ginawa ng NBI, 'di ba, para gumawa-gawa ka ng balita, naggawa-gawa lamang, mali naman pala, to put the bureau in bad light. Yun po ang fake. Yun ang fake news, no? Kumbaga po. Kasi nga we have to really to have this line ng definition. But anyway, so sir, ito pong usapin ng mga vloggers na nando doon sa abroad, no? Sabi nga nung iba, ito magpapasintabi ako may mga hindi matutuwa dito. Ang sabi nga ng iba, ang lalakas ng loob kasi nga daw nasa labas ng bansa na hindi mo kayang habulin, no? Opo. Kapag ganun po yung hamon nga, balikan ko lang po yung tanong ni Chacha, paano kaya yun kung he or she is emanating from outside of the Philippines? Yun nga po. Kaya nga po kami pinag-aaralan naming mabuti yan. Yun nga po. Kaya malakas ang loob dahil for example, ang libel, hindi krimen sa Amerika. Dito sa atin, krimen yun. Tapos, naturingan pa, for example, ay citizen siya dun. O paano naman natin mahahabol ang citizen ng United States at yung mga pinagsasasabi niya na hindi naman illegal sa kanilang bayan. Kaya po gumagawa kami ng lahat ng pamamaraan. At tulad po ng sinasabi ko nga po na ilan ba, ang sinasabi niya na nagsasalita na siya na nag-i-incite na siya ng kaguluhan dito sa ating bayan, that is a crime sa United States at crime din po dito. O yan, pwede na po kaming humingi ng tulong, mapailan namin ang kaso, and then pag kami lumabas na warrant ay humingi ng tulong sa United States at sa Interpol. Ganun po yun. Ang filing of the case in the Philippines. Opo. Okay, yung medium, although we respect, no? Ito hong ding mga ginagamit na pamamaraan sa social media, yung medium ho ba, doon sa puntong yon walang magagawa ang Estado kasi hindi naman po ito medium that is controlled or owned by the state. Ang ginagamit po nilang frequency, ganun po. Paano? Hanggat po na pinapalabas dito sa atin at nakakahikayat na ng kaguluhan, ay maaari pong actually po, sir, merong ilang vloggers na napa-take down na namin yung kanilang account sa Facebook. But then, napakarami niyang account. Iba-iba. Kaya pasok pa rin kung ano-anong pinagsasabi. Actually, ngayon nga pong araw, ako na naman ang pinagmumura. Di bali po yun. Sige, okay lang po yun. Opo. Facebook po ito. Sa YouTube po.